Hi guys, Doc Rolly po. Isa pong napakahalagang paksa ang ating tatalakayin ngayong panahon ng tag-ulan at ito po ay tungkol sa leptospirosis. Ano ba itong leptospirosis? Ang leptospirosis po ay isang uri ng zoonotic disease. Nangangahulugan po na ito ay isang sakit na galing sa hayop. At sa kaso po ng leptospirosis, ito po ay naililipat mula sa hayop papunta sa tao sa pamamagitan ng ihi na nakaka-contaminate sa lupa, sa tubig, lalong-lalo na po sa baha. At ito po ay dulot ng isang uri ng bakterya, isang spirochete bacterium na may genus na Leptospira. Sa buong mundo po, kada taon ay meron pong tinatayang mga 1,000,000 kaso ng leptospirosis at sa 1,000,000 na kaso po ng leptospirosis, humigit kumulang na 60,000 o 60,000 ang namamatay kada taon sa sakit na leptospirosis. Ngayong alam na po natin kung ano itong leptospirosis. Ang sunod naman pong katanungan ay kung ano-ano ang mga simptomas o symptoms ng sakit na ito. So kabilang po sa mga symptoms ng leptospirosis ay high-grade fever o lagnat, 38 degrees centigrade hanggang 40 degrees centigrade. Minsan po may kasama rin itong chills, pamumula ng mata, red eyes, abdominal pain, headache, muscle aches at lalong-lalo na po yung pananakit ng mga binti, rashes, nausea, vomiting at abdominal pain o pananakit ng tiyan. At sa mga severe cases po ay meron ding tinatawag na jaundice o yung paninilaw ng balat at yung paninilaw ng mga mata. Kagaya po ng nabanggit kanina, ang sakit na leptospirosis ay nakukuha sa pamamagitan ng mga contaminated na ihi o reproductive fluids ng mga hayop na merong ganitong sakit. Pwede pong direct contact sa hayop na yon. Pwede rin naman pong contact sa mga contaminated na lupa, tubig o baha. At pwede rin po kapag kumain o uminom ng mga pagkain at inumin na kontaminado ng leptospira. Ang leptospirosis po ay may dalawang phases. May dalawang phases po ang sakit nito, phase 1, phase 2. Yung phase 1 po ay yung leptospiremic or yung acute phase. Ang second phase naman po ay yung immune or delayed phase. Sa phase 1 po, ang tinatawag na leptospiremic phase or septicemic phase, ang isang pasyente po ay makakaranas ng mga sintomas kagaya ng merong trangkaso. Ano po ba yung mga sintomas ng may trangkaso? Yung merong lagnat, pananakit ng ulo, ng katawan. Yung pong mga sintomas ng trangkaso, yan din po yung nararamdaman ng merong leptospiremic phase or acute phase ng leptospirosis. Ang mga sintomas po ng leptospiremic phase or ng acute phase ay pwedeng tumagal ng 10 araw o 10 days. Sa phase na ito o phase 1, ang bakterya po ay nagsisirculate sa bloodstream at ito po ay papunta pa lamang sa iba't ibang organs ng pasyente. Kapag nag-request po ng blood exam, ang inyong doktor, padidetect po ang presence ng leptospira. Sa phase 2 naman po o yung immune or delayed phase ng leptospirosis, buhat sa bloodstream o sa dugo, ang bakterya po ng leptospira naman ay mapupunta na sa iba't ibang organs ng pasyente at ito po ay nakoconcentrate sa kidneys o doon sa bato sa Tagalog. Concentrated na po ang leptospira sa kidneys. Kaya ito po ay pwedeng ma-detect sa pamamagitan ng pag-examine ng ihi at kung ang dugo naman po ang i-examinin ay makakadetect na po ng antibodies against
against Leptospira. Sa phase 2 po o yung tinatawag na immune or delayed phase ng leptospirosis, meron pong mga ilan na pasyente na nagkakaroon o nagde-develop ng severe leptospirosis at ito po ay tinatawag na Wales syndrome o Wales disease at umaabot lang po ng mga around 1% ng mga may leptospirosis ang nagkakaroon ng Wales syndrome. At ito po ay may mga sintomas na kidney damage, meron pong pagkasira ng kidney, meron din pong jaundice at internal bleeding. So ito po naman ay nangyayari so pagkatapos po ng phase 1 hanggang pwedeng umabot po ng 10 days yung mga symptoms. So after that po, kapag hindi na agapan, hindi na gamot, 3 to 10 days naman pwedeng magkaroon ng severe type ng leptospirosis. Although nasa 1% lang po naman ng may leptospirosis ang nagde-develop ng Wales disease or yung severe leptospirosis. Ano po yung mga symptoms ng Wales syndrome o Wales disease? So meron pong hemoptysis o yung pagdahak o pagdura ng may dugo. Meron din pong chest pain, hirap huminga, at ang isa pong classic symptoms ito ay yung severe yellow discoloration ng skin or jaundice o yung paninilaw ng mata or ictericia. Pwede rin po magkaroon ng mga rashes at saka petechiae. Pwede rin po magkaroon ng hematuria or dugo sa ihi. At pwede rin pong bumaba ang urine output or mabawasan yung ihi. Paano naman po madadiagnose ang leptospirosis? So, yung kagandahan po ng may ganitong mga short video lecture para sa leptospirosis ay malalaman po natin, makakatulong po kung malalaman natin kung ano yung mga sintomas na meron kayo upang maagapan, makakonsulta kagad sa inyong mga doktor upang ma-diagnose kung talagang meron kayong leptospirosis. So, ang inyong pong doktor ay magpe-perform ng complete na history at physical examination and magre-request din po sila ng mga blood exam at urine test upang ma-detect ang presence ng leptospira. Paano naman po gamutin ang leptospirosis? Magandang balita po, meron pong gamot, meron pong antibiotics na pwedeng ireseta ang inyong mga doktor upang magamot ang leptospirosis. So kapag hindi pa po nagiging complicated, naagapan po ito at nagagamot, yun din kahit po yung late stage, medyo mahirap nga lang pong gamutin. Aside from antibiotics, may mga karagdagan pa pong gamot na pwedeng ibigay ang inyong mga doktor upang mapagaling yung may mga severe type ng leptospirosis. Kaya po mahalagang kumonsulta kagad sa inyong doktor kasi po kapag naging severe ang leptospirosis, medyo mataas na po ang kanyang mortality, 5 to 10%. So, kailangan pong kumonsulta kagad upang maiwasan ang mga komplikasyon ng leptospirosis. Paano naman po makakaiwas sa leptospirosis? Meron na bang bakuna para dito sa leptospirosis? So, wala pa pong available na bakuna para sa leptospirosis. Ang pinakamaganda pong gawin ay umiwas sa mga baha, tubig o lupa na contaminated ng ihi ng mga hayop na may leptospirosis kagaya ng daga, pusa, aso. So umiwas po tayo sa mga bagay na contaminated ng ihi ng mga hayop na ito. At para naman po doon sa mga taong hindi makakaiwas dahil parte ito ng kanilang trabaho, meron pong pwedeng ibigay ang inyong doktor na antibiotics para kayo ay magkaroon ng protection laban sa leptospirosis. Ito po tinatawag na antibiotic prophylaxis against leptospirosis.
Kinakailangan din pong magsuot ng mga protective gear, yung mga nagtatrabaho na hindi pwedeng umiwas na makontaminate sa mga bagay na merong ihi ng mga hayop na reservoir ng Leptospira. So magsuot po ng protective boots, protective clothing, at iwasan din po yung mga sports, water sports, or yung exposure sa mud, especially kapag kakatapos pa lang po ng pagbaha or after flood. Huwag po munang umiwas po muna sa mga ganong klase ng sports. At kung meron naman pong sugat, lalong-lalo na kung ang sugat ay nasa lower extremities, po kailangan lagyan ng waterproof na dressing upang maiwasang ito ay makontamina ng mga tubig o lupa o baha na merong Leptospira. Sana po ay meron kayong napulot sa maikling vlog na ito tungkol sa leptospirosis. Kung kayo po ay hindi pa subscriber ng Rolly Marasigan Reyes YouTube channel, kayo po ay aking inaayahan na mag-like, subscribe, hit yung notification bell at i-share ang channel na ito upang higit pang mas marami ang ating matulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng impormasyon tungkol sa kalusugan, lalong-lalo na sa surgery. Maraming salamat po.